Nasaan po iba? Hindi. Sorry. Mukhang hindi na ho yata 18. Bakit? Ilan na lang to? Oh. Nasaan po iba? Ah. Sinecure nila yung sarili nilang pamilya, sir. Anak ng puta, hayop. Ibang klase makasagot. Sinecure nila yung kanilang mga pamilya, sir. May pagbabanta na naman ba sa buhay ninyo? Bakit parang si Maharlika may inexpose daw dati, may banta sa buhay niya. Hanggang ngayon, buhay pa din ho. Meron pa daw hong mga nagpapadala ng mga hitman doon sa labas ng bahay niya. Buhay pa ho hanggang ngayon. Yung kalbo, si Morales, merong pideya leak. May pagbabanta daw ho sa buhay niya. No? Pinagbabantaan at balak daw siyang patayin. Hanggang ngayon, buhay pa po. Nawala na lang sa eksena kasi hindi kumita yung vlog, mga bossing. No? Sabi siguro sa isip-isip ni Morales, no? Ay, eto na, vlogger na ako, magkakapera na ako, kikita na ako ng limpak-limpak dito. Kaso, mga kababayan, wala. Biruin mo ba naman, isang taon, laos na yung pideya leak, yung pa din yata, yung kanyang itinatapik. Ayun, wala nang nanonood. Pati mga DDS, wala na din ho. Parang lahat to, may nagbabanta sa buhay nila. Pero hanggang ngayon ho, mga nakikita natin, buhay. Baka mamaya yung mga kasamahan nyo, tumira sa inyo dyan. Oh. Tapos sabihin, uy, yung grupo, kampo ng Pangulong Bongbong Marcos tumira dyan sa mga yan. Yari kayo dyan. Oh. Bakit, sir? Bakit kailangan? Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang makalagaan yung seguridad talaga namin. Sir, pinagtatawanan lang ho kayo. Ano po? Sir, kung sino ka man, sir, kung sino ka man sa 18 na Marites, manood ka ng social media. Magbasa-basa ka sa comment section. Mababasa mo sa comment section, nagtatawanan sa inyo yung mga tao. Ngayon, sa tingin mo ba, kapag ka nakita ng Pangulo o kung sino man yung tinutukoy nyo magpapayari sa inyo, bibigyan pa kayo ng pansin? Hindi na. Sasabihin at iisipin, oh, putang ina, pinagtatawanan niya ng mamamayang Pilipino, ba't ko papapansinin itong mga ito? Oh. Di ba? Wala na. Hindi na papansinin. Ultimo yata yung ibang mga DDS, nabubwisit sa inyo. Bakit? Kasi kayo, wala naman kayo sinasabi. Puro si Baligod ang nagsasalita. Di ba? Tapos eto, parehas na naman. Kesyo daw ho. Sa sitwasyon daw nila, may banta na naman sa buhay nila. Lagi namang may banta, sir. Lahat na yata kayo pinagbantaan. Pero hanggang ngayon, lahat pa kayo, buhay pa. Pamilya po. Hindi na napagandaan siya na medyo alanganin sa oras, kaya kami lang yung bulong na maraming salamat po. Sir, bakit? Ano yung threat? May threat ba kayo ngayon? Para security reason na lang po. May Usoy, may tanong pa sa inyo. Diyan lang kayo. Madami pang tanong, ha? natatanggap na po ba kayo? Okay na po, ma'am. Direct threat? Uy, stoy! Ba't tumatayo ka na? Last question po. Kung sakaling magkakaroon po ng Senate or House investigation, haharap po ba kayo? Dadalo kami sa Dadalo kayo. Ay, meron pa. Ano kaya yung tinataas nun? Yung isa. Thank you. Maraming salamat po. Sa Senate, gusto kasi nilang humarap, mga bossing. Pero mukhang kapag ka po sa NBI o kaya DOJ sila ipinatawag, mukhang hindi ho to. Mukhang hindi ho mga haharap to, mga bossing. No? Kagaya nung ginawa ho ni Orly Gotesa, mga kababayan, hindi ho humarap doon sa Department of Justice, hindi ho humarap doon sa NBI, etc. Ganyan lang din ho yan. Kasi, syempre, bakit to, mga boss? Ang gagawin po dyan, iisa-isahin sila No? Iisa-isahin Pag inisa-isa mo yan, syempre, magkakalituan na. Yung sama-sama pa nga lang ho sila, may nagsasabi, 3 maleta dinala kay Bongbong Marcos. Yung isa naman, 5 maleta daw ang dinala. Hindi na po tugma-tugma Yung pa kaya na isa-isahin ho sila sa NBI. Tingin ko, hindi ho to dadalo itong mga ito, mga kababayan. Hindi ho dadalo, mga bossing, Chief Amo, sir. O eto, yung leader nila
na si Mike Defensor, mga bossing, no? Itinatanggi, wala daw siyang kinalaman dito. Pakinggan ho natin. Ano po bang reaction niyo? Atras natin. Mike Defensor. Ano po bang reaction niyo? Yes, sir, para sa akin, sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong, sir. Kasi sa akin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lang mga sinasabi namin. Parang yung manginginom lang di sa kanto, biglang, Stoy, halika na dito, sumama ka na lang dito, no? Meron kang script, meron kang babasahin. Ang gagawin mo lang, ituturo mo lang, tapos tahimik ka na. O, tapos para sa bayan na. Yung mga sasabihin mo, Sana hindi kami gipitin, hindi nila ipapalik credibility namin. yan na naman. Iayos nyo yung mga salaysay ninyo. Hindi yung tipong pangmaritesan lang yung salaysay ninyo. Tapos ang ano nila, sana wag po kaming gibitin, wag niyo po kaming gibitin. No? Ginigipit po kami kasi isinasalaysay namin ang katotohanan. Yung katotohanan nila pabago-bago ho, mga boss. Kung baga sa boxing, panis, bara-bara, laging supalpal daw ho, mga kababayan. Kasi kami, from the beginning, walang ginalaman si Sir Mike Defensor. Siguro sabi ni Mike, Ustoy, nadadamay na ako eh. Lalo ako madidiin dito eh. Meron na nga akong kinakaharap na yung kwari-kwari sa akin. Tapos eto, madidiin pa ako. Sabihin nyo, wala akong kinalaman dito. Sabihin nyo, tumutulong lang ako. Sino naman maniniwala dyan? Di ho ba? From the very beginning kami, decision namin ito buo. Dahil lahat na namin. Kasi sobra na mag-10 point something trillion ng utang ng Pilipinas para Ayop sa script si Bossing, oh! yung anak namin. Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin ng sulong araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Ang mundo ng Iisa lang yung kanilang mga script. Pare-pareho lang yung kanilang mga sinasabi. Naku, yari kayo kay Trillanes. Bakit? Sinampahan ho sila ng kaso, di ba? Mga kababayan. Sinampahan ng kaso ni Trillanes. Alam niyo po, mga bossing, halata po na puro katarantaduhan lang yung mga pinagsasasabi nitong mga ito eh. Kung maalala niyo ho, meron silang interview kay Jessica Soho. No, putulin lang natin. Ipakita lang ho natin. Yung interview nila kay Jessica Soho, mga kababayan, una, sinasabi ni Baligod, siguro narinig na ho kasi, nasasampahan sila ng kaso. No, ito yata yun. Sana tama ako. Mo Bernard. Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos. Hindi ito. Ito yung ito yung